Sa nakaraang episode ay iniwan na ng magkapatid ang kanilang tahanan, para magtungo sa Central nang walang kasiguraduhan kung papayagan ba sila na maging alchemist, pero habang nasa tren ay nakalaban nila ang isang grupo ng mga terorista, natalo nila ang mga ito at dahil doon ay pinayagan na sila na kumuha ng exam sa pagiging alchemist. Sa pagpapatuloy, pagdating ng magkapatid sa Central City ay ipinakilala sila ni Lieutenant Colonel Mustang, kay Shaw Tucker, isang state alchemist na dalubhasa sa Chimeric Alchemy. Ayon kay Mustang ay nakakuha ito ng sertipikasyon, 2 taon na ang nakalilipas pagkatapos gumawa ng chimera na may kakayahang magsalita. Pagdating sa mansyon ni Tucker ay biglang dinamba si Edward ng malaking aso, na agad namang sinaway ni Nina, na anak ni Tucker. Matapos makilala si Tucker pati ang 4 na taong gulang na anak nitong si Nina, at alagang aso na si Alexander, nagulat at nagtaka si Tucker sa hitsura ni Al. Bago umalis, hiniling ni Mustang kay Tucker na hayaan ang magkapatid na tumira sa bahay nito pansamantala, habang naghahanda para sa State Alchemy exam. Excited na hiniling ni Ed kay Tucker na makita ang nagsasalitang chimera, kaso ayon kay Tucker ay agad na namatay ang chimera matapos itong gawin. Pagkatapos nun ay binigyan ni Tucker ang magkapatid ng access sa maraming bioalchemical na teksto, sa kanyang pribadong library sa bahay. Nang gabing iyon sa hapunan, sinabihan ni Tucker si Ed na hindi dapat ito mag-alala tungkol sa pagkuha ng pagsusulit sa murang edad, pero ayon kay Ed ay sobrang determinado na siyang kumuha ng pagsusulit, kaya wala na siyang pake sa kung anumang panganib ang kanyang makakaharap. Isang araw, habang naglalaro silang lahat sa nyebe ay dumating si Major Hughes at pinaalala kay Ed na ngayon ang kanyang kaarawan. Ayon kay Hughes ay alam niya ang kaarawan ni Ed dahil siya ay nasa investigation department, pagkatapos ay inimbitahan niya ang lahat na pumunta sa kanyang bahay. Dito ay ipinakilala ni Hughes ang kanyang asawang si Gracia na kasalukuyang buntis sa kanilang anak na si Alicia. Habang patuloy silang nag-e-enjoy sa pagdiriwang ng kaarawan ni Ed ay biglang sumakit ang tiyan ni Gracia. Dahil doon ay umalis si Hughes para kumuha ng doktor at naiwan sina Ed kasama si Gracia. Habang kumukuha ng mga kagamitan na kinakailangan sa panganganak ay mas lalo pang sumakit ang tiyan ni Gracia, kaya nagpanik silang lahat. What are we supposed to do? She said she's gonna die! Dahil sa sobrang panik ay biglang nakagamit si Ed ng alchemy at nagawang pakuluin ang isang palanggana ng tubig. Nagulat si Al dahil nagawa yun ni Ed nang hindi gumagamit ng transmutation circle. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Hughes na kasama ang isang doktor, habang ang sanggol ay ipinanganak na malusog dahil sa pagsusumikap ng lahat. Friends. We didn't do anything. Bago matulog, sinabi ni Edward na masaya siya na masaksihan ang pagsilang ng isang tao, natural na pangyayari na hindi kailanman magagawa ng science. Sa kabila nito ay tahimik na naging emosyonal si Alphonse dahil naalala nito noong siya ay ipinanganak. Sa bahay ni Tucker, habang sina Ed at Al ay nagpapatuloy sa kanilang pag-aaral para sa pagsusulit, pinaalala ni Al kay Ed ang gabi sa tahanan ng Hughes nang gumamit ito ng alchemy na walang bilog. Ayon kay Ed ay sa tingin niya ay isa lamang aksidente ang nangyari, dahil mula noon ay hindi na niya yun magawa. Sa hapagkainan, ipinaalam sa kanila ni Tucker ang tungkol sa proseso ng State Alchemy exam. Sinabi rin ito na 1 hanggang 2 lamang ang nakakapasa sa kada taon, dahil doon ay lalong nag-alala ang magkapatid sa kung ano ang mangyayari. Sa araw ng pagsusulit, kasama sina Nina at Alexander ay pumunta ang magkapatid sa bayan para kumuha ng written exam, bagamat nahirapan ay nagawa pa rin nilang makapasa, kaso bago ang pisikal na pagsusulit ay pinilit ni Mustang si Al na wag nang tumuloy upang hindi maibunyag ang kanilang sikretong nakaraan. Ayaw pumayag ni Al, pero sumang-ayon si Ed kay Mustang at sinabi na ayaw niyang maging alipin ng militar si Al, tulad ng pwedeng mangyari sa kanya. Pagkatapos nun ay pinatawag na si Ed para sa interview, tinanong ni King Bradley si Ed, kung bakit gusto nitong maging alchemist ng estado. Ang sagot ni Ed ay dahil nangako siya sa kanyang kapatid, at handa niyang harapin ang lahat ng mabuti at masama na kaakibat nito. Nakapasa si Ed at naabot ang praktikal na parte ng pagsusulit. Pero bago pumasok si Ed ay binigyan ito ni Nina ng drawing na kanyang ginawa. Pagpasok sa loob ay dinala sila Ed ng mga examiners sa lugar na maraming elemento. Ang unang lalaki ay gumawa ng isang malaking haligi pero naubusan agad ng lakas kaya bagsak. Ang sumunod naman ay gumamit ng tubig at mga puno upang gumawa ng hydrogen blimp.
Kaso nabutas ito at tumama sa malaking haligi, dahil doon ay kaagad na kumilos si Ed at gumamit ng alchemy nang hindi gumagamit ng transmutation circle. I think we've found our alchemist. Youngest we've had. Dahil sa pinakita ni Ed ay nakapasa siya sa pagsusulit at masayang naglakad pauwi habang papalubog ang araw kasama sina Nina at Alexander. Dito ay idineklara ng magkapatid na simula na ng malaking pagbabago sa kanilang buhay, tapos nangako sa isa't isa na balang araw ay ibabalik ang kanilang mga katawan sa dati. Kinabukasan ay ibinigay na lang ni Mustang kay Edward ang pilak na pocket watch nang wala ng seremonya. Nadismaya tuloy si Edward. Napansin ni Habok ang pagkadismaya ni Ed kaya ipinaliwanag nito na si Mustang ay nakatuon sa isang serial killer na nangbibiktima ng mga kababaihan. Pagdating sa bahay ni Mr. Tucker ay agad na pinagmalaki ni Ed ang pocket watch. Bilang selebrasyon ay sinabi ni Tucker na kakain sila ng masarap. Bago umalis si Habok ay pinaalala nito kay Tucker ang araw ng assessment. Habang kumakain ay ipinaliwanag ni Tucker na babawiin ang kanyang sertipikasyon bilang isang alchemist, kung hindi siya magbibigay ng magandang resulta sa kanyang research. Dahil doon ay iminungkahi ni Al na muling lumikha si Tucker ng isa pang chimera na nagsasalita, sumang-ayon si Ed at sinabing gusto nila itong makita. Noong gabing iyon ay sumulat ng liham si Ed kay Winry, pero nagalit ito dahil tinukso ni Al at Nina. She's not, we're friends! Ganun pa man dahil doon ay naisip rin ni Nina na magsulat ng isang liham para sa kanyang ina. Ayon kay Nina ay iniwan sila ng kanyang ina dahil ang kanyang ama ay puro alchemy ang inaatupag. Maya-maya ay nang makatulog si Nina ay kinuha na ito ni Tucker at nakita ang drawing nito. Ipinaliwanag ni Tucker na iniwan siya ng kanyang asawa dahil mahirap siya, kaya gagawin niya ang lahat upang hindi na maghirap. Kinabukasan, natagpuan ni Ed na nasa basurahan na ang sulat ni Nina. Dahil doon ay medyo naghinala si Ed sa chimera studies ni Tucker at sa pag-alis ng asawa nito. Pumunta si Ed sa National Central Library upang mag-imbestiga sa chimera research ni Tucker, kaso ayon sa isang archivist ay hindi pwedeng ma-access ang research ni Tucker, nang walang clearance ng Iron Blood alchemist na si General Bastgrand. Sa kanyang paglabas, nakasalubong ni Ed ang isang lalaki na pinipilit na makapasok sa library ng hindi autorisado. Pinigilan ito ni Ed kaya natanggal ang manggas nito at lumabas ang kakaibang mga tato. Nagmadaling tumakas ang lalaki at nagtago. Doon ay tinanong nito ang kanyang hindi nakikitang kapatid na lalaki tungkol sa isang sumpa. Samantala, pinuntahan ni Ed si Major Hughes para magtanong tungkol sa chimera research ni Tucker. Ayon kay Hughes ang huling salitang binitiwan ng chimera ay gusto ko nang mamatay, habang ang asawa naman ni Tucker ay pumanaw na bago pa ito dumating sa Central. Pagkatapos nun ay may tumawag kay Hughes at pinapunta ito para imbestigahan ang bagong biktima ng serial killer na nabanggit ni Habok. Nang makita ni Ed ang biktima ay naalala nito ang kanyang ina at nawalan ng malay. Ed! Pick him up! Pagkatapos nun ay nagising na lang si Ed sa kama na binabantayan ni Tucker. Ilang saglit pa ay dumating si Grant at sinabi nito na nalaman niyang nag-iimbestiga si Ed sa chimera research, dahil doon ay gusto nitong umalis na sa bahay ni Tucker sina Ed at Al. Nalungkot si Nina nang malaman na aalis na ang magkapatid, ganun pa man ay nangako sina Al na sila ay babalik. Pag-alis ng magkapatid ay tinakot ni Grant si Tucker, na ibabalik siya sa pagiging mahirap kung hindi siya magtatagumpay. Dahil doon ay lalong lumala ang pressure na nararamdaman ni Tucker kaya niyakap na lang nito si Nina habang sinasabi na wala na akong magagawa. Bumalik sa bahay ni Tucker sina Ed at pinatumba ang mga gwardya sa gate. Dito ay nakita nila ang isang basement na puno ng mga kakaibang hayop na nakakulong. Tinawag sila ni Tucker sa silid sa likod, kung saan nakaupo sa tabi niya ang isang malaaso na nilalang na may mahabang buhok. Ipinakilala niya ito bilang isang chimera na may kakayahang magsalita. Sinabi ni Tucker sa chimera na sila Edward ang nakatayo sa kanilang harapan, pero nang tanungin ng nilalang si Ed at sinabing, bakit masakit dito, naghihinalang tinanong muli ni Ed si Tucker, kung gaano na ito katagal gumawa ng chimera na nagsasalita at kung gaano katagal na siyang iniwan ng kanyang asawa. Nang sagutin ni Tucker ang parehong tanong ng 2 taon ay dito na na-realize ni Ed na ginawang chimera ni Tucker ang kanyang asawa at anak na si Nina. Galit na sinalakay ni Ed si Tucker at ipinaliwanag kay Al,
na ang Chimera na nilikha ni Tucker ay pinagsamang si Nina at si Alexander. Hindi itinanggi ni Tucker ang akusasyon at sa halip ay sinabi na wala silang pinagkaiba ni Edward na nagsagawa ng transmutation ng tao. Nagalit si Edward at binanatan ito. Can. Ilang saglit pa ay pinigilan na si Ed ng Chimera at tinawag siya nitong kuya. Binalak ni Ed na paghiwalayin sina Nina at Alexander pero pinigilan siya ni Al at Tucker. Ayon kay Tucker, ang Chimera ay isang perpektong transmutation na pinagsama, kaya hindi ito mapaghihiwalay. Nawalan na ng pag-asa si Ed, pagkatapos ay biglang dumating sila Grant at tinanong kung ano ang ginawa ni Tucker. Idineklara ni Grant na si Tucker ay haharap sa court-martial habang ang Chimera naman ay kanilang dadalhin. Tumutol si Ed pero sinikmuraan lang ito ni Grant. Ganun pa man ay muling bumangon si Ed at gumamit ng alchemy para iligtas si Nina, ngunit tumakas ito. Tumakbo si Nina sa malapit na eskinita, kung saan naroon ang kakaibang lalaking may tato na nakatagpo ni Ed sa library. Naawa ang lalaki kay Nina at nanalangin ito sa Diyos na muli itong tanggapin sa liwanag, pagkatapos ay tinapos ang transmuted na batang babae para maalis ito sa kanyang paghihirap. God. Mabilis na tumakas ang lalaki sa eksena bago dumating sina Ed at Al. Nang makita ang mga labi ni Nina ay mabilis na nalaman ni Alphonse kung ano ang nangyari. Hindi pa rin tumigil si Edward sa pagluluksa para kay Nina kahit pa dumating na ang mga awtoridad, dahil doon ay sinabihan ni Mustang si Ed na huwag magpaapekto sa mga pangyayari at magpatuloy lamang sa buhay. Pagkatapos nun ay dumating na ang grupo ni Major Hughes para suriin ang pinangyarihan ng krimen. I'd say it was almost as if that poor, pathetic creature. Kinabukasan, itinalaga si Ed na pag-aralan ang mga research ni Tucker. Nalaman rin ni Ed na si Tucker ay binitay ng militar dahil sa mga kasalanan nito. Habang tinutulungan si Ed ay napansin ni Al na may mga research si Tucker tungkol sa Philosopher's Stone at kinausap si Ed tungkol dito, kaso malungkot pa rin si Ed sa pagkamatay ni Nina kaya nagalit lang ito at umalis. Pumunta si Ed kay Mustang at hiniling na ilagay na lamang siya sa kaso ng killer sa paniniwalang ito ang pumatay kay Nina. Tinanggap ni Mustang ang hiling nito pero sinabihan si Ed na magbitiw bilang alchemist ng estado. Paglabas ni Ed sa Central Command ay sinalubong siya ni Al at sinubukang kausapin, pero dumiretso lang si Ed at hindi ito pinansin. Habang naglalakad sa kalye ay nakasalubong ni Ed ang lalaki na nakita niya sa library. Tinanong ng lalaki kung alchemist ng estado si Ed, sinagot ito ni Ed ng dati akong alchemist ng estado, pero ngayon hindi na. Umalis ang lalaki at ibinulong sa sarili na kung alchemist pa rin ng estado si Ed ay kailangan niya itong tapusin tulad ng iba. Samantala dumating si Winry sa Central para sepresahin ang magkapatid. Sa Central naman ay tinatanong ni Alphonse si Second Lieutenant Reza Hawkeye patungkol sa Philosopher's Stone. Sinabi nito na ang tanging alam niya lang ay isa lamang alamat ang bato, at pinayuhan si Al na iba na lang ang gawing libangan, dahil ayon dito ay may hindi magandang nangyayari sa mga nagtatangkang maghanap sa bato. Biglang sumali sa usapan si King Bradley nang marinig nito ang tungkol sa Philosopher's Stone. Tinanong nito si Al kung bakit gustong makuha ang bato. Inamin ni Al na gusto niyang gamitin ang bato para mabawi ang nawala sa kanyang kapatid. Sinabi ni King Bradley kay Al na merong mga impormasyon tungkol sa Philosopher's Stone sa National Library ng Central. Kaso ayon dito mga alchemist lamang ng estado ang may access doon, dahil doon ay pinasalamatan na ni Al si Bradley at umalis upang hanapin si Ed. Si Ed ay nasa mess hall ng command center at tinatanong si Hughes tungkol sa kaso ng serial killer. Ayon kay Hughes ay hindi pa umuusad ang kaso dahil wala pang nakukuhang mga clue, pero naniniwala si Ed na maaaring gumamit ng sasakyan ng killer. Ilang saglit pa ay may lumapit na alchemist kay Ed at sinabi na meron siyang bisita sa labas. Sa kusina ng mess hall, nalaman ng babae na naghahatid ng karne sa chef, na si Ed ay may kakayahang mag-transmute ng walang bilog. Sunod ay pinakita si Winry na naghihintay sa labas pero umalis ito nang makita ang isang refrigerated truck ng butcher shop. Dumating ang babaeng naghahatid ng karne at inaya nito si Winry na pumasok sa loob ng truck. Really? Can I? Thank you so much! Dahil doon ay pagdating ni Edward ay wala na si Winry at tanging bakas na lamang ng truck ang kanyang nakita. Masama ang kutob ni Ed sa truck kaya sinundan niya ang bakas nito hanggang sa makarating siya sa butcher shop.
at doon ay nakita niya ang babae. Nilapitan niya ito at kinamusta pero bigla siya nitong pinalo sa ulo. Hands now. Nang magising si Ed ay nakita niya ang kanyang sarili na nakatali na sa isang upuan, tapos nalaman niyang ang delivery girl ay isa palang lalaki at inalis nito ang isa niyang braso para hindi siya makagamit ng alchemy. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Barry the Chopper. Ipinakita nito na kinuha niya si Winry bilang hostage at ito ay nakatali kasama ang karne ng mga baboy. Habang ipinagmamalaki ni Barry ang kanyang kagalakan sa pagpatay, ginamit ni Ed ang tornilyo na kanyang nakita upang magukit ng transmutation circle sa kadena at gamitin ito para makalaya. Sinubukan ni Ed na pakawalan si Winry pero hindi siya nagtagumpay, ganun pa man ay nagawa niyang makuha ang kanyang bakal na braso. Sa huli ay nagawang makaligtas ni Ed sa killer na Butcher dahil dumating si Al at ang mga awtoridad. Dahil sa pangyayari ay na-realize ni Ed na walang makakapagprotekta sa kanilang magkapatid kundi ang isa't isa, kaya nag-decide ito na bumalik sa pagiging alchemist ng estado, at hanapin ang Philosopher's Stone, kahit pa ang kapalit ay maging aso ng militar. Kinabukasan ay sinabi ni Ed kay Mustang na gagawin na niya ang lahat ng gusto nito sa kondisyong papayagan siya nito na hanapin ang Philosopher's Stone sa mga libre niyang oras. Pumayag si Mustang sa kondisyon ni Ed at sinabi na itatago niya rin ang sikreto ng magkapatid. Sunod ay ibinigay ni Mustang ang papel na naglalaman ng titulo na ibinigay ng estado kay Ed at ang nakasulat ay Full Metal Alchemist. Habang naglalakad ang magkapatid sa Central kasama si Winry, sinabi ni Ed kay Al na hindi si Barry ang pumatay kay Nina dahil hindi tumugma sa profile nito ang mga pangyayari at mayroon itong alibay noong gabing iyon. Binili nila ang lahat ng gusto ni Winry sa araw na yon. Pagkatapos nun ay pinatawag ni Mustang si Ed para bigyan ng bagong misyon at ito ay inspeksyonin ang isang coal mine. Habang nakasakay sa tren patungo sa misyon ay naalala nila ang malungkot na reaksyon ni Winry nang sabihin nila dito na hindi na sila babalik. Ilang saglit pa ay nakarating na sila sa kanilang pupuntahan at dito ay nakilala nila ang may-ari ng nag-iisang inn sa bayan na si Holly. Kaso pagdating sa inn ay nagulat sila dahil napakamahal ng hininging bayad ng may-ari. Malaki ang nagastos nila kay Winry, kaya kulang na ngayon ang kanilang pera. Dahil doon ay naisip ni Ed na gamitin ang alchemy para makaipon ng sapat na pera. Pero nang malaman ni Holling na siya ay isang alchemist ng estado ay kaagad siyang pinalayas nito. Hey, what was that for? Naiwan si Al sa inn dahil sinabi ni Ed na hindi ito kasapi ng militar. Nalaman ni Al kay Holling na galit ang buong bayan sa militar at sa alchemist ng estado dahil kurakot ang governor doon. Pagkatapos nun ay dinalhan ni Al ng pagkain si Ed sa labas. Pero habang nasa labas ang magkapatid ay dumating ang governor na si Yoki, para mangolekta ng buwis, nagalit si Holling at ang iba pang residente dahil sa mataas na buwis at mababang sahod. Sinubukan ng isa sa mga residente na salakayin si Yoki, pero pinabagsak lang ito ng assistant ni Yoki na si Lyra, na gumagamit ng alchemy. Nang magbanta si Yoki na isasara ang inn ay tumutol ang anak ni Holling na si Kyle. Ganun pa man bago ito banata ng isa sa mga tauhan ni Yoki ay pumasok si Ed para iligtas ito. Nang ipakilala ni Ed ang sarili bilang alchemist ng estado ay natakot si Yoki at inimbitahan ito sa kanyang mansyon. See, I'm Lieutenant Yoki, the man in charge here. Sa Central, nakipagpulong si General Hakuro kay Mustang at Hawkeye upang ipahayag na pareho niyang itataas ang dalawa ng isang ranggo. Plano din ni Hakuro na ilipat sila para pangasiwaan ang silangang punong tanggapan. Samantala, si Ed ay naghapunan kasama si Yoki. Dito ay sinabi ni Lyra na pangarap niya na maging isang alchemist ng estado. Sunod ay binanggit ni Ed sa governor ang batas ng alchemy na pantay na palitan. Sumang-ayon ang governor pero bigla nitong inutos kay Lyra na bigyan ng suhol si Ed kapalit ng magandang ulat ng inspection sa minahan. Nagpanggap si Ed na pumapayag. Ganun pa man ay noong gabing ding iyon ay palihim na pinawasak ni Yoki kay Lyra, ang inn. Naiwan sa loob ng inn si Kyle nang mawasak ito pero buti na lang ay nailigtas ito ni Al. Kinabukasan, batid ng lahat na si Yoki ang may kagagawan ng pangyayari, hiniling ni Kyle na mag-transmute si Ed ng ginto para sa kanyang ama na si Holling, pero hindi pumayag si Ed dahil labag ito sa batas ng alchemist ng estado. Ganun pa man ay nagpasya pa rin si Ed na lihim na gumawa ng ginto.
Pagkatapos nun ay pinuntahan ni Ed si Yoki para bilhin ang bayan gamit ang ginto, matagumpay na nakumbinsi ni Ed si Yoki na ipagbili sa kanya ang bayan ng walang kasulatan. Sunod ay pinuntahan naman ni Ed si Holin para ipagpalit ang titulo ng bayan sa isang libreng gabi sa inito, na muling inayos ni Ed gamit ang kanyang alchemy. It's new again. Kaso biglang nagpakita si Yoki na nagagalit dahil ang mga ginto na ibinigay ni Ed ay naging uling, inutusan nito si Lyra na salakayin si Ed. Nagawang matalo ni Ed si Lyra sa pamamagitan ng pagputol sa kwintas nito na ginagamit sa alchemy, habang si Yoki naman ay binanata ng mga manggagawa sa minahan. And Lieutenant. Sa huli, nagdiwang ang magkapatid kasama ang mga manggagawa sa minahan. Sa sumunod na araw ay nakarating na ang balita sa Central Command, sinabi ni Hawkeye kay Mustang na kumpirmado ng aayusin ng estado ang mga tauhan sa Eastern Command Center, dahil doon ay mapapadali ang kanilang trabaho na linisin ang kalat ni Yoki. Binanggit din ni Hawkeye na ang insidente ay nagpaganda ng reputasyon ni Edward. Pagkatapos nun ay bumalik na muli ang kwento sa kasalukuyan, kung saan patungo pa lang ang magkapatid sa bayan ng Riol. Get back here! Say that to brother! If you keep scaring away cat... Ang magkapatid ay sakay ng tren pabalik ng silangang punong tanggapan, matapos mag-imbestiga sa Riol. Naiinis si Ed dahil babalik sila kay Mustang nang walang napala dahil peke ang napuntahan nilang Philosopher's Stone sa Riol. Dahil doon ay nag-decide sina Ed at Al na tumigil muna sa bayan ng Akoroya, para humanap ng bagong lead sa Philosopher's Stone at hindi na makadinig ng pangaral mula kay Mustang. Noong gabi bago ang kanilang pagdating, sinubukan ng mga pulis ng Akoroya na hulihin ang isang magnanakaw na nagngangalang Siren. Gumamit ito ng alchemy para lumikha ng tulay sa ibabaw ng tubig at makatakas dala ang kanyang ninakaw na alahas. Pagdating ng magkapatid, naligo ng putik si Ed sa tabi ng kalsada. What the hell's your problem, pal? Kaya pinatuyo niya ang kanyang sarili gamit ang alchemy, kaso bigla siyang inaresto ng police detective. Got some questions for you, alchemist. Sa istasyon ng pulis, habang kumakain ay pinapaliwanag ni Ed sa pulis na siya ay isang alchemist ng estado. Matapos gumugol ng mga oras sa interogasyon ng detective ay sumakit ang tiyan ni Ed kaya kinailangan nito na pumunta sa ospital. Sa hospital ay nagwala si Ed nang malaman na kailangan ng injection, ganun pa man ay napakalma ito ng magandang nurse na nagngangalang Clara. Mabilis na naakit si Al kay Clara dahil kasing bait ito ng kanilang ina. Maya-maya pa ay muling inimbitahan ng police detective si Ed sa istasyon ng pulis, para sabihin na nakumpirma na niya kay Mustang na si Ed ay tunay na alchemist ng estado. Binigyan nito si Ed ng mas maraming libreng pagkain kapalit ng paghuli kay Siren. Kinagabihan, sinabi ng detective kay Ed na sikat si Siren sa pag-anunsyo ng kanyang mga pagnanakaw at marami itong fans. Ilang oras ang nakalipas ay dumating na ang magnanakaw na si Siren, nagawa nitong makuha ang kanyang pakay pero nasundan ito ni Ed at sinalakay. I didn't mean that! You've never fought with a woman before. Dito ay naisahan ni Siren si Ed sa pamamagitan ng paglalabas ng kanyang suso na may nakatato na transmutation circle. That was a dirty trick! It's a shame I can't show you my face. It's a real treat. Kinabukasan, habang hinahanap si Al ay nalaman ni Ed na si Clara ay si Siren nang makitaan niya ito ng parehong marka sa suso. Agad na pinaalam ni Ed kay Al ang kanyang natuklasan nang dumating ito. Ayon kay Clara ay nagawa niya lamang na magnakaw dahil kailangan niya ng pera, para isalba ang hospital na malapit ng ma-demolish. Sa susunod na pagnanakaw ay nahuli sa bitag ng mga pulis si Siren, pero tinulungan ito ni Ed na makatakas. Bagamat itinanggi ni Ed ang kanyang pagtulong ay gusto pa rin ni Siren na magbigay ng kapalit, dahil doon ay tinanong ito ni Ed tungkol sa Philosopher's Stone pero sinabi ni Siren na wala siyang alam. Kaso kinabukasan ay nalaman nila na ang ospital ay nasira pa rin, habang si Clara naman ay naging isa ng madre at sinabi na kailangan niya rin mailigtas ang kumbento kaya tuloy ang kanyang pagnanakaw. Kaso kahit nagtagumpay muli na makapagnakaw si Siren ay nawasak pa rin ang kumbento, habang naging guro naman si Clara sa paaralan. Sa puntong ito ay kumbinsido na si Ed na niloloko lang sila ni Clara, pero si Al ay naniniwala pa rin.
Nalaman ng magkapatid mula sa isang residente na ang mga aksyon ni Siren ay nakakatulong sa Akuroya na unti-unti nang lumulubog at malapit ng maglaho. Ayon pa sa lalaki, ang atensyon na nagagawa ni Siren ay matutulungan ang Akuroya na manatiling sikat sa panahon na mayroon na lang ito. Sa kabila ng kanilang nalaman ay hindi pa rin mapatawad ni Ed si Siren sa panloloko nito sa kanya, kaya kinagabihan ay nag-decide si Ed na personal na hulihin si Siren. Nagtagumpay si Ed na mahuli si Siren, pero bago kunin ng mga pulis ay binanggit nito kay Ed ang impormasyon tungkol sa Philosopher's Stone na ginawa sa Xenotime. Habang sila ay naglalakbay sakay ng tren papuntang Xenotime ay pinagtalunan nina Ed at Al ang tunay na intensyon ni Clara. Samantala, nakatakas si Clara sa kustodiya ng mga pulis. Dumating na sina Edward at Alphonse sa Xenotime at doon ay tumulong sila na iligtas ang isang batang babae. Matagumpay na nailigtas ni Ed si Elisa gamit ang alchemy, at pinasalamatan sila ng mga tao. Ilang saglit pa ay dumating ang tiyuhin ni Elisa na si Belcio, pero galit na pinaalis ito ng ama ni Elisa dahil ayon dito ay naaksidente ang kanyang anak, sa pagtulong nito kay Belcio sa bukid. Ganun pa man ay pinagtanggol ito ni Elisa at sinabi na siya ang nagpumilit na tumulong. Pagkatapos nun ay nabanggit ng isa sa mga residente na gumagawa sila ng Philosopher's Stone para maibalik ang yaman ng kanilang bayan. Sinabi rin ito na pwedeng tulungan ni Ed si Mugir sa pagkumpleto ng Philosopher's Stone, kaso nang magpakilala sila bilang Edward at Alphonse ay bigla silang itinapon ng mga residente sa labas ng tavern. Ayon sa mga ito, ang tunay na Edward at Alphonse ay tumutulong na kay Mugir sa mansyon. Dahil sa nangyari ay galit na pumunta sina Ed sa mansyon para alamin kung sino ang impostor. Pumasok sila sa loob at doon ay nakita nila ang napakaraming impormasyon tungkol sa Philosopher's Stone. Kaso nahuli sila ng impostor sa loob ng mansyon kaya sinalakay ito ni Ed. Damaging my name! Not bad! You don't... Sa huli ay napilitang umatras sina Ed nang marinig na parating na ang mga gwardya. Pagkatapos nun ay pinakita ang magkapatid na impostor na sina Fletcher at Russell na nag-uusap. Nag-aalala si Fletcher na baka isumbong sila ng tunay na Ed at Al sa mga awtoridad. Ganun pa man sinabi ni Russell na walang dapat ikabahala dahil wala namang maniniwala sa mga ito. Sa isang bukal sa ilalim ng lupa ay sinasabi ni Mugir kay Lust na tagumpay niyang napaalis sina Ed at Al. Pero gusto pa rin na ipatigil ni Lust ang operasyon dahil alam nito na hindi susuko ang magkapatid, dahil doon ay nakiusap si Mugir kay Lust na bigyan pa sila ng karagdagang oras na kumpletuhin ang Philosopher's Stone. Nakita ni Belcio sina Ed sa labas at inaya ito sa kanyang bahay. Ayon kay Belcio ay minamanipula ni Mugir ang mga taong bayan, gamit ang mga kayamanan na pwedeng magawa ng Philosopher's Stone. Kinabukasan ay dumating si Elisa at nasabi dito ni Ed, na maaring maparusahan ang buong bayan sa paggamit ng Philosopher's Stone. Ikinalungkot ni Elisa ang narinig kaya umalis na lang si Ed. Out in town. Brother! Habang si Al naman ay inutusan ni Belcio na bumili ng gamot para kay Elisa, kaso hindi pinagbilhan ng gamot si Al dahil iniisip pa rin ng mga tao na ito ay impostor, buti na lang ay dumating si Fletcher at ito na lamang ang bumili. Pagkatapos nun ay nag-usap ang dalawa, nabanggit ni Fletcher kay Al na sinusubukan ng kanyang nakatatandang kapatid na ipagpatuloy ang gawain ng kanilang ama. Pinayuhan ni Al si Fletcher na pigilan si Russell kung alam niyang may ginagawa itong mali. Habang naglalakad ay nabanggit ni Al na ang karamihan sa residente ng Xenotime ay may karamdaman. Matapos nun ay nakita nila si Russell kaya sinundan na ito pauwi ni Fletcher. Sunod ay dumating si Ed at sinabi nito kay Al na muli silang papasok sa mansyon ni Mugir. Pagsapit ng gabi ay pumasok sila sa mansyon mula sa ilalim ng lupa gamit ang alchemy. Dinala sila ng ginawa nilang tunnel sa underground spring at doon ay nakakita sila ng pulang tubig. Ayon kay Ed ay ginagamit ang tubig para gumawa ng pekeng Philosopher's Stone. Pagkatapos ay biglang umubo si Ed at nawalan ng malay. Nang magkamalay si Ed ay kasama na nila si Fletcher. Malungkot na isiniwalat ni Fletcher na ang pulang tubig na kailangan para sa paggawa ng Philosopher's Stone ay nakakalason sa mga tao. Dahil doon ay nag-decide si Ed na sirain ang laboratorio pero pinigilan siya ni Russell.
Hindi mapantayan ni Russell ang tibay ng automail na braso ni Ed kaya ginamit na lamang nito na sandata ang pulang tubig. Hindi na kinaya na pigilan ni Ed ang nakakalaso na tubig kaya hamarang na si Fletcher. Sinabi nito kay Russell na ang tunay na layunin ng research ng kanilang ama ay tulungan ang mga tao at hindi maging sanhi ng sakit na kumakalat. Para makatakas sina Ed ay gumawa ng malaking puno na harang sa pinto si Fletcher. Pagkatapos ay ginamit ni Russell ang pekeng Philosopher's Stone para pagalingin si Fletcher. Kinuha ni Mugger ang bato mula kay Russell at sinabi na kailangan na nilang gawin ang kanilang contingency plan pero tumanggi si Russell na gawin ito. Nagalit si Mugger at inilagay ang pulang bato sa isang lalagyan na may pulang tubig. Tapos ginamit ito para igapos ang magkapatid. Ayon kay Mugger ay matagal na niyang alam na impostor ang magkapatid at ito ang mga anak ni Nash Stringham. Bumalik ang mga Elric sa lugar ni Belcio at doon ay nalaman nila na lumalala na ang pagubo ni Elisa. Sinabi nila kay Belcio ang tungkol sa pulang tubig at ang tungkol sa pagpapatuloy ni Russell sa trabaho ng kanyang ama, dahil doon ay na-realize ni Belcio na ang dalawa ay mga anak ni Nash Stringham. Ayon kay Belcio, si Nash ay kaibigan niya na nagmula rin sa Xenotime, na isang araw ay bumalik matapos na gumugol ng oras sa Central City, sa pagsasaliksik sa pulang tubig. Sinabi ni Nash kay Belcio na inabandona niya ang proyekto at pakiramdam niya ay nabigo siya sa kanyang pamilya. Nilapitan ni Mugger si Nash para alukin na gamitin ang mga research nito para sa ikauunlad ng bayan, pero tumanggi ito. Ganun pa man dahil sa patuloy na pamimilit ni Mugger ay napilitang pumayag si Nash. Ayon kay Belcio pagkatapos nun ay umunlad nga ang bayan pero may kumalat na sakit at maraming sanggol ang namatay. We wanted, but we couldn't buy a cure. Many. Isa rin si Elisa sa dinapuan ng sakit pero nailigtas ng isang alchemist na doktor na gumagamit ng isang mahiwagang bato. Na-realize ni Nash na siya ang may kasalanan kaya nagpa siya ito na tapusin na ang lahat at mula noon ay hindi na ito nakita. Sa mansyon, ibinunyag ni Mugger ang kanyang plano na gamitin ang pulang tubig sa mga buntis para makagawa ng mga perpektong bato. Nang tanungin ni Russell kung alam ito ng kanilang ama ay ibinunyag ni Mugger na si Nash ay ipinapatay niya. Sunod ay sinabi ni Mugger kay Lust na mamanipulahin niya sina Ed at Al, ganun pa man ay hindi kumbinsido si Lust na magtatagumpay si Mugger. Kinabukasan, kinausap ni Mugger sina Edward at nagpanggap na naloko ng magkapatid na Stringham. Sunod ay sinabi ni Mugger kay Ed na gagamitin niya ang pulang bato para iligtas ang bayan. Nagpanggap si Ed na sumasang-ayon pero sinira nito ang pulang bato na hawak ni Mugger. Pagkatapos ay sinabi ni Ed na gusto niyang puntahan sina Russell para pahirapan at tapusin, dahil doon ay hindi sila sinundan ni Mugger. Pagdating sa selda ni na Russell at Fletcher ay ibinunyag ni Ed na alam na niya ang lahat. Pinayuhan ni Ed si Russell na wag nang ipagpatuloy ang inabandonang research ng ama, at gumawa na lamang ng mas may makabuluhang bagay. Sinira ni Ed ang mga kadena sa kamay ng magkapatid tapos umalis. Pagbalik ni na Ed kay Mugger ay sinabi nila dito na hindi sila makikipagtulungan sa tao na pumatay kay Nash. Nagalit si Mugger at umatake. Is that all you... Now's our... Dahil sa tulong ng magkapatid na Stringham ay nagawang matalo ni na Ed si Mugger, pero agad nilang na-realize na nakatakas ito nang makita ang lagusan sa ilalim ng sahig. Sinundan nila ito sa ilalim at doon ay muli na naman silang inatake ni Mugger. I'll never surrender the spring! Oh yeah! Dahil sa malakas na pagsabog ay nagsimula ng gumuho ang lugar, pero tumanggi si Mugger na iwan ang pulang tubig kaya nadaganan ito ng malalaking bato. Si Edward naman ay pinigilan ang rumaragas ang tubig gamit ang isang pader, pagkatapos nun ay gumawa pa si Ed ng malaking harang sa paligid ng bundok. Kaso hindi pa rin sapat kaya gumamit ng alchemy si Fletcher sa mga puno para kontrahin ang pulang tubig. Lumalabas na ang mga halaman ay sinisipsip at nagde-detoxify ng tubig na matagal nang sinusubukan ng magkapatid na Stringham. Pagkatapos nun ay sinamahan ni Elisa at ng magkapatid na Stringham sina Ed sumakay ng tren patungo sa East City. Dito ay sinabi ni Russell na gagamitin nila ni Fletcher ang kanilang plant-based na alchemy upang tumulong sa bukid ni Belcio. Sunod ay inalok ni Russell kay Ed ang impormasyon sa paggawa ng Philosopher's Stone.
pero magalang na tumanggi si Ed at sinabi na hahanap na lang siya ng sarili niyang paraan, matapos nun ay tuluyan na silang nagpaalam. Don't forget to visit! Maya-maya pa ay napansin ni Ed ang isang liham mula kay Russell sa basket ng prutas na ibinigay sa kanila ni Elisa. Nakalagay sa liham na susundin ni Russell ang halimbawa ni Ed at magiging mas mabuting kuya kay Fletcher. Stay away from me, Al! I'm serious! Nakarating na sina Ed at Al sa East City, upang magulat kay Colonel Mustang sa kanilang investigasyon sa Philosopher's Stone. Iniisip ni Ed kung ano ang sasabihin ni Mustang tungkol sa nangyari sa Riol, pero napatigil si Ed nang mapansin nitong umalis si Al na may ginawang kahinahinala. Matapos nun ay bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw. Ang sigaw ay mula kay Lieutenant Breda na natakot sa tuta na niligtas ni Sergeant Fury sa ulan. Pinag-usapan ng buong Mustang unit kung sino ang dapat umampun sa tuta, pero sa gitna ng pag-uusap ay biglang dumating sina Ed na meron namang dalang pusa. Kinausap ni Ed si Al sa pasilyo at sinabi dito na hindi nila pwedeng ampunin ang pusa na sobrang ikinalungkot ni Al. Naalala ni Ed na minsan ay nagkaroon siya ng parehong problema sa kanilang ina tungkol sa pag-aalaga ng pusa. Pagkatapos nun ay nakipagpulong na si Ed kay Mustang at tinalakay ang mga resulta ng misyon sa Riol. Binanggit rin ni Mustang ang iba pang mga misyon ni Edward at tinanong rin ito kung maganda ba ang suso ni Siren. Hindi pinansin ni Ed ang mga tanong ni Mustang. Sa halip ay tinanong niya ito tungkol sa alchemist na doktor na si Tim Marco na gumamot kay Elisa, kaso sinabi ni Mustang na hindi niya kilala ang doktor. Pagkatapos nun ay dumating ang isang grupo ng militar na pinamumunuan ni General Grant. Ayon dito ang Eastern Command ay magsisilbing pansamantalang punong tanggapan para kay King Bradley. Pero habang nagsasalita si General Grant ay nakatuon ang atensyon ni Ed sa sekretarya ni King Bradley na mukhang kahinahinala. Kinausap ni Ed si Hughes na muli na namang ipinagmamalaki ang kanyang anak. Sinabi rin nito na siya ay na-promote bilang Lieutenant Colonel at pinuno na ngayon ng Investigation Department. Pero nang banggitin ni Ed kay Hughes ang tungkol kay Marco ay biglang lumapit si Grant. Ayon dito si Dr. Marco ay isang traidor na nang-iwan sa kanyang mga kasama noong panahon ng paghihimagsik sa silangan. Humanap pa ng karagdagang impormasyon si Ed pero hindi siya nagtagumpay. Ganun pa man nang malaman ni Ed kay Hughes na malapit na ang kanyang taunang recertification bilang alchemist ng estado ay meron siyang naisip. Sa pag-asang makakuha pa ng impormasyon tungkol kay Dr. Marco mula kay Mustang at makapasa sa taunang pagsusulit sa muling sertipikasyon, hinamon ni Ed si Mustang sa isang labanan upang ipakita ang kanilang mga kasanayan. Tumanggi si Mustang sa hamon pero si King Bradley at Grant ay sumang-ayon. Sa paglabas ni Mustang ay sinabi nito kay Hawkeye at habok na sa ngayon ay susundin niya ang mga utos sa kanya. Pero balang araw kapag siya na ang naging Farrer ay ipag-uutos niya na lahat ng babaeng officer ay magsusuot ng miniskirt. Natuwa si Habok sa plano ni Mustang pero si Hawkeye ay nainis. Kinabukasan sa laban, nabu si Hughes dahil biglang nagflex ng larawan ng kanyang anak na babae. Pagkatapos nun ay natuloy na ang laban sa pagitan ni Edward at Mustang. Too slow. Comes on command. Sa kalagitnaan ng laban ay nagawang masira ni Ed ang ignition glove ni Mustang at nag-transmute ng giant cannon. Kaso muling napasabog ni Mustang dahil meron pa pala itong ignition glove sa kabilang kamay. Sa puntong matatalo na si Ed, si Mustang ay ginulo ng isang masamang alaala. Dahil doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Ed pero pinatigil na ni King Bradley ang laban at idineklara na tabla para hindi na masira ang paligid. Sina Ed at Mustang ay naparusahan na linisin ang kanilang kalat. Sa kahilingan ni Ed ay kinuwento ni Mustang ang dahilan ng kanyang pag-aalinlangan. Ayon kay Mustang ang dahilan ay ang lalaking pinasabog niya sa digmaang sibil ng Ishval. Sunod ay binigyan na ni Mustang ng tip si Ed kung saan mahahanap si Dr. Marco. Di nagtagal pagkatapos, nagpa siya si Hawkeye na ampunin ng tuta, at pinangalanan itong Black Hyatt, pero agad niya itong tinakot ng baril matapos umihi sa sahig. Sa isang bar, sinabi ni Hughes na sa kabila ng ulat ni Ed ay mayroon pa ring alitan laban sa pananakop ng militar, na pinamumunuan ni Hakuro sa Riol. Ganun pa man ay nag-decide si Mustang na itago ito kay Ed at hayaan na lang na malaman ito ng kusa ang nangyari. Samantala, nag-decide sina Ed na iwan ang pusa sa harap ng isang potensyal na tahanan dahil alam nilang ito lang ang kanilang magagawa. Sa bar naman ay sinabi ni Hughes na kaya lumipat ang Farrer sa Eastern Command ay para iwasan ang alchemist killer na nasa Central.
Sa bayan ng Riol, sumiklab ang kaguluhang sibil at lalo pang tumataas ang pagkamatay ng mga mamamayan na dulot ng militar. Whatever he wants, then why is it turning out like this? Please. Pagkatapos ay pinakita si Rose na nagtatago kasama ang mga bata sa isa sa mga nasirang bahay. Si Lust at Gluttony ay nanunood mula sa kampanaryo ng simbahan, tinutuya ang katangahan at kadali ang mabasa ng mga tao. Dumating rin ang Pekeng Cornelo at nakisali sa kanilang pangungutya, nagbagong anyo ang Pekeng Cornelo at naging si Envy, ang pangatlong miyembro ng misteryosong grupo. Sa kasamaang palad, ang pagbabago ni Envy ay nasaksihan ni Cray na tinatanong kung saan napunta ang totoong Cornelo. Upang patahimikin si Cray ay inutusan ni Lust at Envy si Gluttony na kainin ito. Habang hinahanap ni Ed at Al si Dr. Marco ay binanggit ni Envy kay Lust na ang killer ay patungo na sa East City. Nag-aalala si Lust na baka madamay si Ed na parte ng kanilang mga plano. Sa oras ding yun ay sinabi ni Hughes kay Mustang na ang killer ay tinatawag na Scar batay sa malaking peklat sa mukha nito. Ayon pa kay Hughes ang paraan ng pagpatay ni Scar ay pinapasabog ang ulo ng mga tao mula sa loob. Matapos nun ay nakatanggap ng tawag si Hughes na may bagong biktima si Scar at nasa paligid na ito ng East City. Samantala, si Ed ay nagtatanong tungkol kay Dr. Marco sa iba't ibang mga tao at nalaman nila na nagpapagaling ito ng mga malalang sakit gamit ang alchemy. Pero nang mapansin nila ang isang lalaki na may malaking mustache at mukhang alchemist ng estado ay agad silang nagtago. Nang mawala na ang lalaki ay dumiretso na sila sa bahay ni Dr. Marco pero tinutukan sila nito ng baril. Naniniwala si Dr. Marco na ipinadala si Ed ng estado para ibalik siya sa militar, ganun pa man ay wala na itong nagawa ng lapitan ito ni Al, napagkamalan nito si Al bilang ang Full Metal Alchemist kaya nagalit si Ed. The 100th time, that name belongs to me. Pagpasok ni Ed sa bahay ay ibinunyag ni Marco sa kanila na kumuha siya ng mahalagang material sa research bago tumakas. Pero ayaw niyang ibigay ito sa sinuman at kabilang na doon si Edward dahil ginamit ito sa Ishbal Massacre. Ganun pa man ay natuklasan pa rin ni Ed kung saan tinatago ni Marco ang mga research material. Sinubukan na pigilan ni Al si Ed kaya tumilapon ang mahiwagang bagay at mula sa pagiging tubig ay naging bato ito. Matapos nun ay dumating ang grupo na pinamumunuan ni General Grant at kinuha ang bato. Ayon kay Grant noong hindi pa kompleto ang bato ay pinalakas nito ang kanilang kapangyarihan sa alchemy noong digmaang sibil ng Ishbal. Bagamat nakikita ni Ed na posibleng gumawa ng perpektong bato mula sa mga materyales, tumanggi si Grant na ibigay ito at dinala si Dr. Marco sa kustodiya. Dahil sa nangyayari ay naalala ni Ed ang katulad na isyong nangyari kina Tucker at Nina 3 taon na ang nakararaan. Nag-decide si Ed na sundan ang sasakyan pero bigla itong hinarang ni Scar at pinasabog. Pagkatapos ay inatake nito si General Grant. Nakilala ni Ed si Scar bilang ang lalaki na nakita niya sa Central City 3 taon na ang nakakaraan. Hindi makagalaw si Ed sa sobrang takot pero nang si Marco na ang papatayin ni Scar ay biglang nakakilo si Ed at tumakas kasama si Marco. Habang tumatakbo ay nakita nila si Al at nagtago kasama nito. Kaso madali lang sila nakita ni Scar at kinulong sa loob ng kanilang pinagtataguan. Nakita ni Scar na determinado si Ed na lumaban kaya naalala nito ang kanyang kapatid. Matapos nun ay sumalakay na si Ed. Niligtas ni Al si Ed sa atake ni Scar kaya ito ang napuruhan. Habang tinanong naman ni Ed si Scar kung ano ang layunin nito. Ayon kay Scar ay layon niyang alisin ang mga alchemist na lumalaban sa Diyos. Matapos nun ay muli itong umatake. Too slow. Dumating ang lalaking malaki ang mustache at pinakilala ang sarili bilang Major Armstrong, ang strong arm alchemist. Ayon dito ay inutusan siya ni Hughes na protektahan sina Ed mula kay Scar, matapos nun ay nagsimula na itong umatake. Sa bayan ng Riol, si Rose ay sinaktan ni General Hakuro dahil ayaw sabihin kung nasaan ang mga rebelde. Samantala, nakatakas na sa tunnel sina Ed. Ibinalik ni Ed kay Marco ang pulang bato dahil nakikita niya na mas karapat-dapat ito. Patuloy na nakipaglaban si Major Armstrong kay Scar. Dito ay natanggal ang sunglasses ni Scar kaya nalaman ni Armstrong na ito ay Ishbalan. Matapos nun ay nagpatuloy pa ang
Sa gitna ng ulan, sina Ed ay patuloy pa rin na tumatakbo kasama si Dr. Marco palayo sa mga militar at kay Scar. Iniisip ni Ed na mas mabuting wag na munang bumalik sa East City dahil naroon ang Fourer. Gayunpaman nang masaksihan ng isang grupo ng mga bata na naglalaro sa ulan ay nag-decide si Marco na tumigil na lang at wala na siyang pake kung patayin man siya ni Scar. Samantala, sinusuri ng Mustang unit ang nasirang lagusan kung nasaan si Major Armstrong. Sunod ay dumating si Hughes at sinabi na napatay ni Scar si Grant. Nagising si Armstrong at kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Scar bilang isang ishbalan. Na-realize ni Colonel Mustang na ito ang dahilan kung bakit hinahabol nito ang mga alchemist ng estado. Tinanong ni Ed si Marco kung bakit gusto na nitong sumuko ng dahil lamang sa pagiging ishbala ni Scar. Ayon kay Marco ay hindi digmaan ang nangyari sa Ishbal kundi isang massacre. Kinuwento ni Marco na ang mga ishbalan ay mga relihiyosong tao at ang alchemy ay labag sa paniniwala ng mga ito. Dahil doon kinamumuhian ng mga ito ang alchemy na humantong sa isang digmaan ng barilin ng isang opisyal ng militar ang isang batang ishbalan. Pagkatapos ng 7 taon ng pakikipaglaban ay tinawag na ang mga alchemist ng estado upang wakasan ang digmaan. Kahit tinutulan ni Marco ay nag-decide pa rin si Grant na gamitin ang pulang tubig upang palakasin ang kanilang mga kakayahan. Hanggang sa isang araw ay 2 doktor ang pinapatay sa kanila dahil ginagamot rin nito ang mga ishbalan. Hindi na kinaya ni Mustang ang mga nangyayari kaya magpapakamatay na sana ito pero pinigilan ni Marco at sinabi na siya ang dapat sisihin, tapos hiniling kay Mustang na tulungan siyang makaalis dala ang mga research. Ganun pa man naniniwala si Ed na sa kabila ng nangyari ay baliw si Scar sa paghihiganti, dahil pinapatay nito kahit ang mga taong hindi kasali sa digmaan. Ayon pa kay Ed ang mabuhay at makontento ay mas magandang solusyon kaysa sa paghihiganti. Inayos ni Ed ang braso ni Al na sinira ni Scar gamit ang alchemy, pagkatapos ay sinabi kay Marco na pumunta na lang sa resemble kung saan nakatira ang mga Rockbell, pero biglang natakot si Marco at tumakbo. Samantala, si Scar ay nakaharap ng Mustang unit, sinubukan ni Mustang na kalabanan ito ngunit pinigilan siya ni Hawkeye. Ayon dito ay hindi gagana ng maayos ang apoy ni Mustang sa malakas na ulan, habang tumakas naman si Scar sa itaas ng gusali. Naabutan ni Ed si Marco nang biglang dumating si Scar mula sa itaas ng building na inakyat nito at agad na umatake. Parehong napabagsak ni Scar ang magkapatid at ang unang nilapitan ni Scar para tapusin ay si Ed. Malakas na sinabihan ni Al si Ed na tumakbo pero hindi ito nakinig, bagkos ay nakipagkasundo pa ito kay Scar na ibibigay niya ang kanyang sarili kapalit ng hindi pagpatay kay Al. Pumayag si Scar at nagsimula ng hawakan ang ulo ni Ed nang biglang makialam si Marco. Ginamit ni Marco ang Philosopher's Stone at nagdulot ito ng matinding sakit kay Scar. Nagawang makatakas ni Scar gamit ang daanan sa imburnal, habang si Mustang naman ay agad na inutos kay Hawkeye na pigilan ang mga tao na lumapit para sa magkapatid. Samantala, inawi ni Al si Ed dahil sa ginawa nitong pagsasakripisyo at sinabihan ito na wag na muling gagawin ang ganong bagay. Pagkatapos nun ay kinuha na si Marco ng sekretarya ng Fourer na si Juliet Douglas. Agad na pumayag si Marco pero bago umalis ay sinabi muna nito kay Ed na ang mga doktor na kanilang pinatay sa Ishbal ay may pangalang Rockbell, na agad na realize ni Ed na mga magulang ni Winry. Come on, Al. You just had a brush with death.